Good morning guys, panibagong araw, panibagong vlog. Meron tayong ayusin electric pan ngayon. Garant. Iwan ko anong yung garant naman nakalagay. So, wala siyang ano sa ilalim pala, garant yun. Garant. Long watts, 65 watts. Well, hindi nga. Ito mga 65 watts to. Okay guys. Parang may diferensya yung piston. Mukhang babagsak. Check muna natin yung kanyang motor. Parang hindi pa luma guys. Uy. Balik pa sa pagkakalang ito. Balik pa. Bakit na? Baliktad guys. Dapat ganito. Yan, para makita yung nakasulat. Lusin pastil. Sing baliktad ang nagkabit. Hindi ko alam kung ano si ate. Ito si ate na gano'n ito. Tabingi yata ang ista natin guys. Ating Philip na maraming siya. Sama natin yung likod. Tanggalin mo natin ito nasa ibabaw. Sus, ting lumiha. Tagal na pala to. Tagal na pala to. Ito pala to guys. Marami na. Bubuksan natin guys. Tanggalan mo natin ito lang mo. Tapos check ko yung wiring niya. Yan guys, inoperahan natin guys. Ito ang ito yung itong mga to. Dito hanapin yung pinaka thermal fuse. Yan. Iingatan na hindi mapuputol yung mga windings. Ito yung linya ng 1, 2, 3 thermal fuse at saka kapasitor nandito sa bandang papunta ng kapasitor. Yan yung hanapin natin. Ayun kita na yung puti, yung wire na sa gitna. Yan yung thermal fuse. Yan ang iingatan na kailangan mahugot yung balot na to, yung itim. Kailangan mahugot yan. Tapos papalitan natin na bagong thermal fuse. Okay naman yung wiring dito. Okay naman. 1, 2, 3. Hindi na problema. Nandito ito lang yung thermal fuse guys. Yan yung tinatawag na thermal fuse. Doon yan ilagay sa loob ng sa windings protection. Yan guys, nakitukoy na natin yung thermal fuse.
Ito, naputol ko na yung ano, pinaka linya ng thermal fuse para babalatan ko na lang, palabasin yung isang linya para magkadikit na sila. Yan na guys, napalabas na natin yung thermal fuse. Ito yung pamalit makita yan. Yan guys, yan na. Ito yung pamalit, ipapalit natin. Anong nangyari sa camera ko? Yan. Ito yung bago. Yan yung papalitan natin. Duling na yung camera ko. Yan guys, nakabit na natin yung kabilang linya. Ano ko na lang yung kabila. Yan guys, ang ating isolda. Tapos natin yung line 1. Guys, mahirap po ko lang saan ko nakalagay yung piece ko. Okay guys, pakita ko sa inyo yung ano niya, yung pinakasanhin ng problema niya na hanap ko rin. Kaya pala siya hirap na hirap mag-iikot. Once na hinigpitan ito na sa likod, yung takip, itong takip na to, papakita ko sa inyo guys. Yung likod nito may tornilyo. Once na masubrahan mo pag higpit, hirap na umikot ito. Yung ano niya, pinaka shafting, tutukod yung naaabot yung shafting motor, yung pinaka guide niya, natatamaan ng tornilyo na nandito sa likod. Kaya hirap na maikot yung ano, yung design niya na ano, kakaiba na ano. Kaya kasi diba yung takip, kailangan higpitan mo yun dahil yung ito yung baka bigla malaglag yung takip. Ngayon hindi pwede na mahigpit na maigi kasi maabot yung pinaka shafting bar niya, yung pinagkakabitan ng ano, core, yung bilog, yung pinaka bushing niya, lahat nakakabit sa ano, ng bearing. Matatamaan ng tornilyo na binuksan ko na naman uli. Naisip ko luwagan ko kasi nung wala pa siyang takip, okay naman eh. Kaya, mahirap talaga i-ano natin yung electric fan. Hindi mo talaga ma-estudyohan alin yung sakit niya. Kaya ngayon lang ako naka-encounter ng ganito na electric fan na kapag naabot ng lock sa likod, matatamaan yung nandun sa pinakasintro kasi magkatapat sila eh. Naabot yung pinaka ano niya, pinaka guide bar niya, yung pinaka shafting, yung pinaka ano niya, bushing kung tawagin na. Ngayon okay na. Ito kanina hirap so number 2 natin number 2.
Kung naglalak. Pambira. Wala, tornilyo lang wala sa likod. Kaya hirap na hirap siya umikot. Ngayon, meron bago na naman akong encounter na electric fan na ganito. Pag higpitan yung takip, maabot yun. Pinaka-guide niya sa minito. Nagtataka ako. Naubos yung oras ko dito. Oh my God!